Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng buwan ng October. Ano po? Next week ay November na at 2 buwan na lang at matatapos na po ang taong ito. So again mga kapatid, ngayong gabi, kung atin pong babalikan or kung tayo po ay magbabalik tanaw ngayon pong 2024, no? Sa malapit na pagtatapos ng taong ito. Ano po kaya ang makikita natin na improvement sa atin pong spiritual na buhay or sa ating buhay? Lalo na po sa atin pong patuloy na pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Ang akin pong dalangin ngayong gabi ay nawa nakita po natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Lalo na sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan at bawat taon na lumilipas po sa atin pong buhay. At mahalaga rin po ito na gawin po nating ilaw, gabay, para maging maayos po at matagpuan tayong tapat ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ngayong gabi mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagkakataon na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, na nawa itong mga pagkakataong ito ay wag natin pong ipagpawalang bahala, wag po nating palampasin, sapagkat may dahilan ang Panginoon kung bakit po sa ganitong oras at sa ganitong pagkakataon ay tayo po ay magkakasama upang pag-aralan ang kanya pong salita. Kaya kung tayo po ay handa na, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Proverbs chapter 24 verse 27. Proverbs 24 verse 27, sabi po dito, "Finish your outdoor work and get your fields ready. After that, build your house." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa araw na ito, sa gabing ito na inyo pong ipinagkaloob. Salamat sa bawat isa na nakikinig at nanonood at nakikibahagi sa amin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat po Panginoon sa mga itinuturo mo sa amin buhat po sa inyo pong salita. At dalahin ko nga po ay ma-realize namin sa gabing ito ang kahalagahan ng inyong pong salita na maging bahagi ng aming pong pang-araw-araw po na pamumuhay. Na ma-realize din namin na marami kaming mali na magagawa at kami mapapahamak kung ang inyong pong salita ay hindi namin papansinin, ito ay amin pong babaliwalain. Kaya Panginoon, ngayong gabi, tulungan mo kami na maunawaan po ulit ito at ito ay maisagawa namin sa amin pong buhay. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isa po sa na-enjoy ko nung ako po ay kabataan pa at single ay yung tinatawag na youth camp. Ano po? Ako po ay nag-start na umattend ng youth camp nung ako po ay 13 years old. Ano po? Diyan po sa Calaca, Batangas. At simula po noon ay talagang lagi kong pinaghahandaan, lalo na yung summer youth camp at saka yung Christmas youth camp, no? So summer pagka April and then pag Christmas pagka December 26. Although bihira ako maka-attend sa Christmas camp, I think once or twice lang po ako naka-attend. Pero yung summer camp talagang simula po nung ako ay 13 years old hanggang sa nung ako po ay mag-college ay lagi po akong uma-attend. Na-enjoy ko po itong camp na ito sapagkat marami po akong nakikilala na ibang mga kabataan buhat sa iba-ibang mga lugar. At nadi-develop din po dito yung teamwork, no? Yung bonding at lalo tigit yung akin pong pananampalataya sapagkat ang youth camp ay punong-puno ito ng pangangaral ng salita ng Diyos. Meron din po itong counseling. Meron din pong parlor games and sports sa hapon. Pero alam niyo po, isa sa paborito ko na bahagi ng camp ay yung activity pagka alas 2 na ng hapon. 2 to 4, ano po? Sa amin ng mga kabataan, yung ganong oras ay nakakaantok, di po ba? Pero pagka camp, ano po, at ganong oras, karamihan no, sa mga kabataan, kasama na ako, ay gising na gising. Sapagkat ang activity po sa ganong oras ay question and answer. No? So, kung ano man ang gusto mong itanong na related dun sa tema ng camp, no? Or kahit anong maisip mo,
basta related sa ating pananampalataya, ay pwede mong itanong dun sa speaker or dun sa mga panelist. Ano po? At ang isa sa mga nakakagising na topic parate, no, na tinatanong at pinag-uusapan sa ganitong oras ay yung tinatawag na LCM or Love, Courtship, and Marriage or BGR, Boy-Girl Relationship. Talagang interesado lahat ng mga kabataan. Ano? Pagkayan ang topic, pagkayan ang mga tanungan. At naalala ko, ang madalas na mga tanong ay ito. Paano mo malalaman kung sino ang kalooban sa iyo ng Panginoon? No? Ano ang mga signs na pwede mong hanapin? Paano mo makikilala si Mr. Right? Okay? So talagang excited ang mga kabataan pagka ganyan ang mga katanungan. At talagang all ears, no? All attention, no? Focus lahat, no? Pagka sinasagot na isa-isa yung mga tanong na yon. Merong isa na katanungan doon na iba-iba ang sagot. Ano po? Ang tanong na ito ay, kailan pwedeng mag-boyfriend, kailan pwedeng mag-girlfriend, or kailan pwedeng mag-asawa, or ano ang ideal age ng pag-aasawa. Okay? Kasama po yan sa mga tanungan. At gaya na sabi ko kanina, iba-iba ang mga sagot. No? May mga sagot na habang bata ka pa, no? Mag-asawa ka na. Yung iba naman, kailangan magtapos ka muna ng pag-aaral, no? Yung iba, kailangan magtrabaho ka muna. Yung iba, kailangan paabutin mo muna ang edad mo sa ganito bago ka mag-asawa. Yung iba, kailangan mag-masters ka muna or mag-PhD ka muna. Di po ba? Yung iba naman, ang kanilang advice, gawin mo muna kung ano ang gusto mo. No? Kung gusto mong mag-abroad muna, sige, mag-abroad ka muna. I-enjoy mo muna yung iyong singlehood, no? Sapagkat iba na ang kwento pagka ikaw ay married na. At talagang pagkayan po nga ang topic ay gising na gising ang lahat ng mga kabataan na umaattend ng camp. Mga kapatid, ngayong gabi, paglilinaw, no, sa mga bagay na parang gumugulo sa atin pong mga isipan. Pag binasa at pinag-aralan po natin ang Biblia, makikita po natin ang kasagutan. At sa gabing ito, meron pong sinulat si King Solomon, no, tungkol sa isang mahalagang bagay, no, sa buhay ng isang tao na dapat huwag kang magkamali, no? At kung susundin mo itong panuntunan na ito na binigay ni Solomon, mas magiging maayos, no, ang atin pong mga relationships. Ano po? At kung babalikan nga po natin itong Proverbs chapter 24 verse 27, ang sabi diyan, finish your outdoor work and get your fields ready. After that, build your house, no? So yung kanina sa tanong sa camp, ang tanong ay kailan po ba ang ideal time para mag-asawa or kaya magkaroon ng boy-girl relationship. At nandito po ang kasagutan ng salita ng Diyos na buhat kay King Solomon. Ang aking panalangin ngayong gabi, mga kapatid, sa mga single dito, sa mga kabataan dito, nawa ito ay makatulong ito sa inyo para mas maplano ninyo ng maayos ang inyong buhay. At sa atin po na mga married na, may family na, nawa ay gamitin natin ang mga prinsipyo na mababasa natin, mapapag-aralan natin dito para ituro sa ating mga anak, no? Or kung meron kang kaibigan, no, or pamangkin, no, or kung sino man na nangangailangan or nalilito, no, kung ano ang dapat gawin. Gamitin natin ito, mga kapatid, na advice sa kanila. At alam niyo po, wala nang gagaling pa at gaganda pa, no, sa isang payo na buhat po sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, gaya ng sabi ng Psalm chapter 19, it is perfect, no? It revives the soul. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na atin pong unawain, intindihin at gawin ang atin pong mapapag-aralan ngayon pong gabing ito. Pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, before you build a family. Before you build a family. Bago ka magtayo ng pamilya. Ngayon pong October,
ito po ang topic natin every Sunday about family matters, no. Pero ito po based po dito sa ating talata na atin pong binasa at pag-aaralan. Yan din po ang gustong ipakita at ituro ni Solomon sa kanyang anak or marahil sa iba pang mga tao na nangangailangan ng gabay tungkol po sa pagtatayo ng pamilya. At naniniwala ako ngayong gabi na ito rin po ang dapat na maunawaan natin at maisagawa natin before we build a family. So meron po tayong tatlong makikitang prerequisites, no, bago tayo magtayo ng atin pong mga pamilya. Meron tayo pong tatlo na dapat unahin na gawin, no, based po dito sa talatang ito, bago tayo magkaroon ng maayos, matatag na pamilya. Kung babalikan po natin ang talatang ito, babasahin ko po ulit. Ang sabi dito, finish your outdoor work and get your fields ready. After that, build your house. So, ito po ay, again, literal and figurative. Kung atin pong titingnan. Sapagkat nung una pong panahon, kaya po ganito ang mga words na ginamit po, parang farming words, ang ginamit po dito ni King Solomon, sapagkat ang main work po ng mga tao noon ay farming. Okay? Kaya ang sabi niya, tapusin mo muna yung trabaho mo sa labas, no? Ihanda mo yung iyong lupa, no, sa pagtatanim. And then after that, pagka na-ready mo yung mga yon, saka ka magtayo ng bahay. Literally, ganun po ang ginagawa ng mga farmers noon, no? Bago sila magtayo ng bahay, no, sigurado munang establish yung kanilang trabaho. Kasi hindi mo ma-maintain or hindi ka makakapagpatayo ng bahay nang wala kang trabaho. And figuratively, ganun din sa pagtatayo ng pamilya. Kailangan may maayos na trabaho bago magtayo ng family. So, ngayon po nga gabi, tingnan natin yung tatlong prerequisites, no? Buhat po sa talatang ito para mas maging handa po tayo or mas maging handa, no, yung mga anak natin, yung mga kakilala natin na magtatayo ng family. Meron po tayong maibigay na wise advice, no, sa kanila. Ang una, makikita po natin, you need to seek the right career. You need to seek the right career. Yun po ang una na dapat nating gawin. Dito, makikita natin, finish your outdoor work. Okay? So, ang ibig po sabihin dito ni King Solomon, ang ibig sabihin po nung salitang finish dyan, sa ibang translation ay prepare, establish, finalize. Okay? So hindi nyo po may establish, hindi nyo po mafa-finalize, no? Hindi nyo madi-develop ang trabaho kung hindi kayo sigurado sa trabaho ngayon. For sure, magpapalipat-lipat ka ng trabaho. Di po ba? Pagka hindi ka sigurado na yan ang gusto mo, kayo na ganito, no? Kumbaga, saglit lang sa trabaho, pagka nahirapan, lipat uli. No, pagka nahirapan, at hindi niya gusto, lipat uli, palipat-lipat. Hindi siya maka-establish. Ganun din po sa mga karir, no? Sa kung anong gustong kunin, no? Shift ng shift, no? Kaya nga yung kwento ko nung Sunday, no, natatakot yung nanay ko sa aking pagpapastor kasi baka mag-shift ako. Baka pagka nahirapan ako, ay mag-quit, ay sayang yung pera. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, that it will be given to him. So, ngayong gabi, mga kapatid, kung nalilito kayo, or halimbawa yung anak ninyo or yung mga relatives ninyo, kung ano talaga ang trabaho, no? Kung ano ba talaga ang career, kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa kanila, no? Or sa inyo, na kunin ninyo. Ang sabi dito, you ask the Lord, no? Tanungin, no? Humingi tayo, ipanalangin natin ito sa Panginoon. Naalala ko po nung ako ay high school, yan po ang tinuro agad sa akin nung aming pastor, nung aming pong youth pastor, no? Na habang ikaw ay high school pa lang, panalangin mo na ano ba ang gusto ng Panginoon na kunin mo pagkatapos mo ng high school, pagka ikaw ay nag-college na. And I remember every morning I really prayed
no, I seek the Lord, no, kung ano ba ang gusto niya na kunin ko sa college. At ang dami ng mga suggestions ng aking parents, ng aking mga kaklase, ng aming teachers, no. Ito pong pagiging pastor ko, wala pong nag-suggest nito sa akin, no. Dahil po lagi akong sinasama ni Pastor Ralph sa mga Bible studies at nakikita ko yung response ng mga tao, no, sa salita ng Panginoon, doon po nagsimula yung desire. Yung desire ko na magpastor. Pero, sabi nga nung mga parents ko, pagka sinasabi kong gusto kong magpastor, sabi niya, bata ka pa, magbabago pa yung isip mo. Pero habang palapit ng palapit yung aking high school graduation, ganun din po, pa-intense ang aking panalangin. Sapagkat kailangan, alam ko na kung anong kukunin ko pagpasok ko ng college. Di po ba? And the Lord answered my prayer. No? God has given me wisdom. Ano ang kukunin ko pagka-graduate ko? At sa biyaya, gabay ng Panginoon at sa kanyang provision, eto po, no? Ako po ay nakagraduate, no po? At sabi ko nga sa aking nanay, wala po akong ibang alam gawin, no, kundi ang magpastor lang. Pagka tinanggal po ako sa pastorate, ano po, wala po akong alam na gagawin na magiging productive ako, kundi ito lang. Bakit po? Sapagkat ito ang nireveal sa akin ng Panginoon, ito ang gusto sa akin ng Panginoon na gawin ko. Well, mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi, hindi lahat ng mga tao ang kalooban ng Panginoon ay magpastor, no? May kalooban ng Panginoon na maging teacher, engineer, doctor, lawyer, at marami pang iba. Pero ang mahalaga, mga kapatid, ay pwede nating i-claim sa gabing ito na yan ang kalooban ng Diyos. Sapagkat in my experience, ano po, hindi po madali ang pagpapastor, hindi madali ang pag-aaral sa Bible school. No, maraming struggles, maraming discouragements. Pero, ang napansin ko po, ang akin pong na-realize, pagkakalooban ng Panginoon, the Lord will always sustain you, strengthen you, no, and encourage you, no. Sa panahon na parang gusto mo na mag-quit, no, sa panahon na gusto mong mag-shift na lang, no, magpalit ng course. Sa panahon na ikaw ay nagda-doubt, no, sa desisyon na iyong ginawa. God is there, no, to tell you that your decision is the right decision because that decision is God's will. So ngayong gabi, mga kapatid, yan ba ang kalooban ng Diyos? Yang pinupurso mo, mahalaga po yan. Okay? So, yun po ang una na makikita natin na prerequisite or kailangan muna nating gawin. At meron pa po palang isang talata dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ang sabi po dito ni Moses, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers, as it is today." Ang tinuturo po dito ni Moses, no, sa mga Israelites, it is the Lord who gives you the ability or the strength to produce wealth. Ano po ang ibig pong sabihin? Mga kapatid, may mga panahon, no, na kung bakit minsan ayaw natin na sundin ang kalooban ng Diyos, no? Yung gusto ng Diyos na kunin natin sapagkat iniisip natin mahirap, hindi natin kaya, hindi tayo magtatagumpay. Di po ba? Pero ang sabi po ni Moses sa mga Israelites, God is the one who will give you the ability to produce wealth. Anong ibig po sabihin? God will give you the ability to do His will. Okay? At yan po ang aking na-experience, no? Yan po ang aking na-realize, no? Alam nyo, yung mga subjects po sa Bible School, napakahirap. Yung music theory, yung Greek, no? Buti na nga lang, wala pong math doon eh. Kasi sigurado, yun ang magpapapangit ng aking card, no? Dahil bagsak. Pero one thing I realize, pagka alam mong kalooban niya ng Panginoon, He will strengthen you, no? He will give you the ability to finish, no? To produce wealth. Okay? So, yun po ang una, no? Seek the right career, no? Hanapin mo kung ano ang
karera, no? Or yung kalooban ng Diyos sa iyo na kunin mo. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang seek the right career, but stabilize your income. Stabilize your income. Ang ibig po sabihin, kung babalikan natin itong Proverbs 24:27, ang sabi niya, and get your fields ready. Okay? Nung sinabi po dito ni King Solomon na get your fields ready, siguraduhin mo na yung iyong lupa ay laging handa, no? Nataniman at laging mamunga. Okay? So, ang ibig sabihin po nito, kailangan maging stable ang iyong income. Hindi yung part-time lang, hindi yung kung meron lang, no? Saka ka may trabaho, no? Hindi maganda yung contractual and then permanent. Di po ba? Bago ka magtayo ng iyong family, na una dapat alam mo yung trabaho mo na yan talaga ang kalooban ng Diyos, and then ang pangalawa, dapat yung kita dyan ay stable. Not necessarily malaki, pero maganda sana kung malaki nga. Pero yun nga, lahat tayo ay nagsisimula sa maliit, palaki ng palaki. Basta stable siya, no? Hindi yung anytime pwede kang tanggalin. Di po ba? Ang sabi po dito sa Proverbs chapter 14 verse 23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Para ma-stabilize ang iyong income. Hindi magiging stable ang iyong trabaho kung ikaw ay paupo-upo lang, ano? Kung ikaw ay once a week lang pumapasok, no? Or kung ikaw ay laging undertime, no? Laging late, no? Wala talagang kukuha sa iyo pagka ganun, no? Yung kaya mo lang ang gusto mong gawin, no? Pagka mahirap na, ayaw mo nang subukan, 'di ba? Ayaw mo nang mag-improve. Wala talagang kukuha. At yun nga, yun ay formula for disaster. Pero ang sabi dito, if you work hard, sa Proverbs 14:23, sabi diyan, all hard work brings profit, no? Magkakaroon ka ng pakinabang, no? May stabilize ang iyong income if you work hard. Yan po ang kalooban ng Diyos sa atin pong pagtatrabaho. Work hard. Hindi po instant, no? Kaya hindi po tayo pwedeng magsugal, no? Sapagkat yan ay instant money. At ang sugal po, mga kapatid, mas madalas ang talo kaysa panalo. In fact, minsan ka lang mananalo at puro talo yan, no? Na kung kwekwentahin mo lahat ng tinalo mo, kung yun ay inipon mo, marirealize mo, no, na mas marami sanang natugunan na pangangailangan mo, no, at ng family mo kung pinili mo, no, na magtrabaho ng maayos, ng maigi, no, kung tayo ay naging matyaga. At again, dito po sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, no, let's always acknowledge, let's always recognize, no, let us always give back the praise to our Lord sa anumang mga accomplishments na atin pong maaabot, na atin pong makukuha, sapagkat ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng lakas, no, na mag-produce ng wealth, no. Mga kapatid, ngayong gabi, kumusta ang atin pong mga trabaho? No po? Permanente po ba tayo? Stable po ba ang atin pong income? We need to work hard, no? Sapagkat by working hard, there is a profit, no? Our income will be stabilized. At pagpapalain tayo ng Panginoon. And again, let's always thank God for every victory, for every achievement, no? From every accomplishment or promotion, no? Huwag nating kalimutan magpuri, no, magpasalamat sa ating Panginoon. At ito pa po ang dapat nating huwag kalimutan, for our income to stabilize. Okay? Sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Imagine ang Proverbs, no, ay punong-puno, no po, ng katuruan
at karunungan sa kung paano tayo mamumuhay everyday. Okay? So dito, ang sabi sa Proverbs chapter 3 verses 9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Okay? So, napakaganda po ng talatang ito, ayon kay King Solomon. Ang sabi niya, if you will honor the Lord with your wealth, parangalan mo ang Panginoon ng iyong mga kayamanan. Bigay mo sa Kanya yung first fruits. Ibigay mo sa Kanya yung tithe. At sasabihin ko po sa inyo, at kung pag-aaralan nyo ang salita ng Diyos, hindi po kayo malulugi. Kung gusto nyo ng more blessings, abundant blessings, ang sabi pa nga dito, overflowing. Honor the Lord with your wealth. And that is the secret of stabilizing your income. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, yan po nawa ang matutunan po natin. Honor the Lord with our wealth. Sapagkat siya naman ang nagbigay sa atin yan. At ang sabi nga ni King David, ang sabi nga po ni King David, nung nagpuri at nagpasalamat siya sa Panginoon, nung siya ay nag-raise ng fund para sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon, na si Solomon ang inatasan na magtayo. So, nung nag-raise ng fund, itong si David, ang dami na dumating. At ito nga, ang sabi niya, kahit yung kayamanan, sa dami ng kayamanan na meron kami, ikaw din ang nagbigay. Sa iyo din galing yun. Okay? Para may stabilize ang atin pong mga income. Huwag po nating kalimutan ang bahagi ng Panginoon. Huwag po nating kalimutan ang para sa Panginoon ng ating Panginoon. Again, ito po ay hindi pilitan, pero ito po ang katotohanan na makikita natin, at ito po ay mapapatunayan nating lahat, every time na we give our tithes, we give our offering for the Lord, hindi niya tayo pinagkukulang, laging may provision sa bawat pangangailangan. At ito po ang paraan for our income to be stabilized. So ito po ang pangalawa na dapat nating gawin, bago tayo magtayo ng ating family. Ang una, we need to seek the right career. Second, we need to stabilize our income. At base po sa mga talata na ating binasa, yun po ang tanging paraan na nakalagay dito sa Biblia. Wala na pong iba. Ang dapat natin gawin sa biyaya ng Diyos, sa lakas at karunungan niya, ay gawin po natin ito. And you will see the overflow of God's blessings. Okay? So, ang pangatlo po ay single out your spouse. Then single out your spouse. Anong ibig sabihin? Hanapin mo na kung sino yung iyong makapartner sa buhay. Napakahalaga po nito. Napakahalaga ng pagpili ng ating pong makakasama sa buhay. At ito po ay kailangan na ayon po sa salita ng Diyos para hindi po tayo magkamali at hindi tayo magsisi sa huli. Okay? Nakalagay po dito, ang sabi sa verse 27, and after that, build your house. At bago ka makabuild ng family, kailangan mo muna ng mapapangasawa, ng kapartner sa buhay. At may sinulat din po si Haring Solomon, at si King David, itong mag-amang ito, ng mga bagay na dapat mong hanapin sa isang lalaki or sa isang babae, na mapapangasawa mo. Sa mga kalalakihan, sa mga singles dito, ang sabi sa Proverbs 18 verse 22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Okay? So sabi dito, ang isang lalaki na naghahanap ng mapapangasawa ay naghahanap ng kung ano ang mabuti. Tapos ang sabi pa dito, and receives favor from the Lord. Bibigyan siya ng pabor ng Panginoon. Kung ikaw ay mananalangin, hingi ka ng gabay sa Panginoon kung sino ang gusto niya na makapareha mo sa buhay mo, ang tingin sa iyo ng Panginoon, mabuti ang ginagawa mo.
At dahil sa mabuti ang ginagawa mo, the Lord will bless you. Sa atin po na mga married na, I wonder kung ano ang naging basihan natin o naging paraan natin sa pagpili. No? Pero dito, maliwanag, makikita po natin na kailangan may guidance ang Panginoon. At tandaan natin, ano po, yung kapareha po natin, no? Yan po ay bigay ng Panginoon, no? Hindi yan bigay ng mga parents niya. Although ginamit ng Panginoon mga parents para iluwal siya at alagaan siya, no? At galing siya sa kanila, pero ang Panginoon ang nagbigay sa atin. At wag nating ipagmalaki na magaling tayo, no? Magaling kasi akong mangligaw kaya nakuha ko yan. No. No po, ang Diyos ang nagbigay. Okay po. And then ang pangalawa, makikita natin sa Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Okay? So napakaganda po ng talatang ito, no? Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Tayo po mga lalaki, no? Talagang attracted tayo, no, sa mga magaganda, di po ba? Sa mga mapoporma, sa mga smart, mga ladies, di po ba? Pero dito meron pong maganda na sinulat si Haring Solomon, no? So sa kung ano ang ideal na babae na dapat hanapin ng isang single man. Okay? Ang sabi niya, a woman who fears the Lord. Ang isang babae na may takot sa Diyos. No po? Ang ibig sabihin, ang isang babae na may Kristo sa kanyang puso. No? Yun ang number one. Okay? Sa atin kasi, ang number one, yung charm and beauty. No? Wala tayong pakialam kung may takot sa Diyos or wala. No? Pero dapat, ang una na dapat nating i-discover, mga kapatid, no? I-advise natin na i-discover ng mga binata ay yung babae na may takot sa Panginoon. Yung babae na nakakilala sa Panginoon at sinusunod ang Panginoon sa kanyang mga utos. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Hindi po guarantee na pagka ito ang ating napili, hindi na tayo magkakaroon ng problema. Of course, magkakaroon tayo ng problema because dahil sa imperfect pa rin, no, ang mga kababaihan. Pero ang difference ay mayroon tayong common denominator, no, ang Panginoon, no, na siya magtuturo, gagabay, na siyang matatakbuhan natin, no, pagka tayo po ay may problema. Okay, so ito po ang sa mga kalalakihan, ano, ito yung hanapin ninyo, no, a woman who fears the Lord. Sa mga kababaihan naman, no, ano ang inyong dapat hanapin? Sa Psalm 112 verses 1 to 3. Psalm 112 verses 1 to 3. Ito naman ay sinulat ni Haring David. Ano po? Napakaganda po ng talatang ito. Sabi po dito, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. So, merong familiar words, no, na makikita natin dito. A man who fears the Lord. Bakit ang hahanapin mo is a man who fears the Lord? Sapagkat ang sabi dito sa verse 2, His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Okay? So pagka napangasawa mo, no, ang isang lalaki na may takot sa Diyos, yung mga magiging anak niya, no, ay magiging dakila, no, magiging malakas, magiging kilala, no, marahil sa buong bansa. Okay? And then ano pa ang sabi dito? Hindi lamang yung mga anak, kundi yung buong generation, no, will be upright. Ang generation na ito ay pagpapalain. At ang sabi pa diyan, wealth and riches are in His house. No? So, punong-puno ng blessings ang isang lalaki na may takot sa Diyos. Pagpapalain ng Panginoon. Kaya ladies, single ladies,
Yun po ang ipag-pray ninyo. No? Sabi po sa James chapter 1, pagka humingi ka ng karunungan, ng guidance sa Panginoon, the Lord will give it to you. No? Hintayin lang natin ang timing, ang paraan ng Panginoon. So, ito po ang tatlo na prerequisites, no? O requirements bago tayo magtatag ng ating pong pamilya. Ano po? Ang una, we need to seek the right career. No? Kung ano yung kalooban ng Diyos na kunin natin. Pangalawa, we need to stabilize our income. No? Sana yung atin pong kinikita ay stable. No? Yung ating trabaho, no, ay permanente. At mangyayari po yan, no? If we will always ask the Lord, if we will honor the Lord, no, sa atin pong mga finances. And then ang panghuli, we need to single out our spouse. Okay? Ito po ay pwede nyo maging advice, no, sa mga single men and women na nananalangin, no, na may desire sa kanilang puso to establish their family. Ito pong tatlong prerequisites na ito na makikita natin sa Proverbs 24:27. Tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi po ito pwedeng baligtad, no? Hindi pwedeng mauna yung number 3 and then number 2 and number 1, no? Ang dahilan kung bakit maraming nasisirang pamilya, no? Maraming nasasaktan, no? Sapagkat ganun ang ginagawa ng iba. Binabaligtad nila. Inuuna muna lang maghanap ng mapapangasawa tapos saka sila magtatrabaho. Hindi po natin masusustain. Magkakaroon po tayo ng malaking problema. Ang dapat unahin natin, we need to seek the right career, no? Stabilize our income, and then we need to single out our spouse. Nawa mga kapatid, ngayong gabi ay nagkaroon po tayo ng panibagong panuntunan at karunungan na pwede po nating ibahagi, lalo na sa mga tao na nangangailangan nito. Tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa inyong salita. Salamat po sapagkat ang inyong salita ay may tugon sa lahat ng aming tanong, sa lahat ng aming pangangailangan. Dito po sa pagtatayo, pagtatatag ng pamilya, salamat po dito po sa Proverbs 24:27. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, lalo na mga single men and women, to establish their field first before they build their family. Panginoon, nawang mga katotohanan ito ay mamunga sa amin pong mga buhay. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.